Grabe, no? Ang lakas mang-asar ng ating mga kababayan dito at sa abroad. Alam niyo kung bakit? Hindi ng pang-asa. Siguro, pwede naman. Yung kanilang mga idea. At bahala ng Pangulo kung anong gagawin. Ang tinutukoy ko po, marami at mukhang nauuna ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo sa kanilang sinasabi na siya daw ipalit. Siya daw ang maghawak ng pagiging sekretary ng Department of Education. Kapalit na nag-resign na si Sara Duterte na kasalukuyang Vice President. Naku po, pag nangyari ito, malamang baka hindi makatulog ang mga DDS. Baka hindi makatulog ang mga vlogger nila at mga supporters nila. Dahil matagal na silang gigil kay Leni Robredo at mga piklawan-dilawan. Di lalo na pagka yan po ay ginawa. Although yan ay suggestion or sinasabi, idea ng ating mga kababayan. Kung inyong aking pong namomonitor sa mga reaksyon at comment dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, at maging sa ibang mga social media platform, ayan din na sinasabi. Hindi nawawala ang pangalan ni Attorney Leni Robredo. Kung qualification ang pinag-uusapan, meron. Dahil abogado ito at malapit sa mga bata, pangalawa, alam niya kung ano ang problema na kinakaharap ng mga estudyante at ng mga public school teachers at mismo ang Department of Education. Tumakbo ngang presidente yan Natalo nga lang siyempre ni President Bongbong Marcos ngayon. So, siguro kung pagiging sekretary, mas kayang-kaya niya. Pero yun po yung idea ng ating mga kababayan. Inuulit ko, si Pangulong Marcos ang mayroong appointing authority. Siya po yung may lahat ng authority sa pag-appoint kung sino ang kanyang gustong pagkatiwalaan. Pero hindi po masama dahil idea lang naman ang sinasabi at suggestion nitong taong bayan. Hindi ko alam kung inaasar nila ang mga Duterte, kung inaasar nila ang mga DDS. Pero kung sakaling yan ang mangyari, nako, palagay ko, umuusok ang mga tambutso ng mga anti-Marcos. Isipin mo kung nag-resign si Sara, o nag-resign na nga si Sara, tapos ang ipapalit ay yung, di ba, tinanggal ni Duterte nung ito ay presidente pa bilang cabinet secretary, bilang member ng gabinete, si Leni Robredo. Katakot-takot na kantsawan at siguro pag-iinsulto yan. Isipin mo, lawyer, vice president, si Sara Duterte, nag-resign tapos papalitan ng dating presidente at abogado rin. Talagang kakaiba. At hindi siguro masama. Dahil ang Pangulo, base sa record, si Pangulong Marcos, tinutukoy ko hindi yan nakatingin sa kaalyado o kung sino man. Ang kanyang tinitingnan at ilang beses niya sinabi kung sino ang pwedeng makatulong sa kanya at makatulong sa mga mamamayan kahit sa ang partido ka nang galing, kahit oposisyon ka pa, kahit anong kulay ka. Yung idea ng taong bayan kung masusunod, pasok dun sa hinahanap ng ating Pangulo na may kakayanan at hindi galing sa kanyang partido, kahit siyang galing, basta kaya, pwede. Tingnan natin kung ano. Naku dito talagang tumataas ang kilay o salubong ang kilay ng mga DDS sa isyong ito. Kasi alam mo na, maaaring yung mga yan iba sinasabi na gustong ipalit ng Pangulo kay Sara Duterte. At mag-iiba talaga ang kulay at mundo ng politika ng mga DDS. Hindi lang siguro uusok ang tambutso ng mga yan. Lalo pang iinit ang kanilang mga batikos at pagtatalumpati sa kanilang mga rally kahit kakaunti ang audience nila. Pagka galing sa oposisyon, galing sa isa sa malakas na naging kalaban ni Pangulong Marcos, yung unity team, Bongbong Marcos noon at Sara Duterte. Di ba? Anyway, tingnan natin. Wala naman pwedeng makapagsabi ng siguro dyan na yan ang ilalagay o hindi. Pero inuulit ko, ang aking pagtalakay na ito ay base doon sa naglalabasang idea
ng mga mamamayang Pilipino, mga followers, subscriber at viewers ng aking mga channel at ng iba pang mga social media platform na yan po yung sinasabi. Although marami ho ang pinagpipilian sila. Pero ang Pangulo, wala pang sinabi kahit na short list kung sino ang pagpipilian, wala pa until now. Pero palagay ko ay sa lalong madaling panahon ay bibigyan niya ng pansin. Dahil nga po, ang pinaghahandaan nating lahat, hindi lang ng administrasyon, ay ang opening ng school calendar, opening nga po by next month, July, para sa 2024-2025. Okay? At hindi ho pwedeng walang sekretary dyan. Hindi pwedeng siguro OIC lang. At tamang-tama, magre-resume ang Congress. Malapit na rin. So pag nag-appoint ang Pangulo ng bagong sekretary, kapalit na nag-resign na si Sara Duterte, si Inday, ay yung ipapalit dyan, ay siguradong kaagad-agad isasalang sa makapangyarihang commission appointment dahil mahalagang makonfirm yan bago nga para maging full-time secretary kung sino man para sa napakalaking departamento. At kung sakali na si dating Vice President Leni Robredo, abay ang mailagay dyan, hindi mahirapan sa CA yan. Hindi lang maraming kaibigang congressman at senador, kung hindi meron naman hong qualification. Ay tumakbo nga hong presidente, hindi nga lang nanalo, ay doon pa kaya sa isang departamento lang. Ay so, ayan ho. Nako, alagay ko'y kaabang-abang talaga. Pero tulad ng sinabi ko, idea po nyo yan, suggestion yan, entitled kayo dyan. Entitled tayo lahat sa ating mga idea. Sa isang demokrasyang bansa at sa isang presidenteng katulad ni Pangulong Marcos na open sa mga idea ng iba-ibang sektor tungkol sa posisyon sa kanyang administrasyon. Any comment, reaksyon? Sige lang po. At alam nyo, di ba yung mga undersecretary, ASEC ay ano po yan, mga ina-appoint lang din. Meron bang sumunod kay Inday Sara? Di ba? Yung bang mga ASEC, YOSEC o mga opisyalis ng DepEd na identify kay Inday Sara Duterte na nag-resign, sumunod ba sila? Aba, kung hindi naman ho kayo seryoso sa inyong trabaho, sumunod na rin kayo. Hindi masama. Hindi masamang mag-resign sa gobyerno kaysa sa kayo palitan pa kung sinong papalit na sekretary. Dahil ang papalit na sekretary, pwedeng magdala yan ng mga tao na pwedeng pagkatiwalaan niya. Pwedeng YOSEC, pwedeng ASEC. Kasi ang ini-appoint na sekretary, merong authority, mamili ng mga taong gusto niyang isama o ilagay sa posisyon at recommendation sa Office of the President, subject for approval, halimbawa YOSEC, ASEC o iba pang posisyon. Kaya ngayon, parang wala pa tayong balita, sino ang sumunod kay Inday Sara na nag-resign dyan sa DepEd? Mukhang wala pa. May ASEC ba? May YOSEC ba? O naman, abay kung kayo po'y alanganin at ang loyalty nyo ay nasa mga Duterte, abay hindi masama kayo mag-resign din. Irrevocable resignation din. Para wala nang usapan. Kasi pag irrevocable, wala nang bawian. Tapos na kagad. Pag tatanggapin niya ng Pangulo. Diba? So, idea lang po yan. Nasa inyo yung kung gagawin. Pero kung gagawin nyo, bahagi ng delikadesa, dahil kayo identify sa mga Duterte, abay, sabi nga sa Batangas, maggayak-gayak na kayo at nang alsabalutan na.